Yung mga kababayan, ang masama po kasi dito, nahihirapan tuloy yung mga tao, mga Pilipino, i-discern ng katotohanan kung pati tayong mga Duterte supporter ay nagiging chismoso-chismosa na rin. Real talk tayo. Kaya dapat, mga kababayan, stick tayo dun sa katotohanan. Kasi what we are fighting for is the truth. Ang pinaglalaban nating katotohanan and injustice in our country. Kung hahaluan natin ng chismis at propaganda na ginagawa ng mga pinklawan, na ginagawa ng NPA, anong pinagkaiba natin? Same tayo. Diba? Magiging pareho lang tayo nila. Anak ng puta, kaya tayo nakikipaglaban dito para nga baguhin yun. Tapos ganyan naman din palang gagawin natin. So dapat doon tayo. Kaya nakakatuwa, etong nangyari sa mga press briefing ni Cheese. Kasi naglalabasan ng chismis dito. Anong chismis? Kesyo binayaran daw si Cheese. Kaya kesyo takot daw si Cheese kay BP Sara Duterte. Yung mga ganyang eksena. Sa totoo lang, ang ganda ng paliwanag ni Cheese Escudero dito. Pakinggan ninyo ha. Game. Update saan? Your update sa summons and orders lang po. Officially, wala pa kaming natatanggap. Kaugnay ng mga order na binigay namin, puro social media lamang ng mga sagot ang nababasa ko. Pero officially... Ayan, katulad niyan. Di ba? Halimbawa, yung mga congressman, ito yung yung nagtipon-tipon tong prosecution, kesa na sagutin ang Senado, kesa na mag-file sa Supreme Court ng petition against do sa remand ng Senado. Anong ginawa nila? Humarap sa social media. Humarap sa media. Post, sagot ng kung ano-ano. Nakalimutan ata nila, nag-convene na ang court. When you say nag-convene na ang court, dapat simula na yung trial nga. 'Di ba? So ibig sabihin, ikaw hindi ka na congressman. Prosecutor ka na. Parte ka na ng prosecution. So ibig sabihin, you are part of the court now. So everything na i-discuss mo should be discussed in the court, not in social media. As a matter of fact, meron niyang ganyan, 'di ba? Na batas. Hindi pa pwede mga abogado nagsasalita sa media, dadaldal ng kung ano-ano. Anong ginawa ng prosecution? Anong ginawa ng mga congressman? Hala, putak ng putak. Tas sasabihin nila, this is not a political trial. Ulul, hindi political trial. Di sana sumunod kayo sa tamang proseso ng paglilitis sa court. Which is hindi kayo dapat nagsasalita sa media. Dapat idinidiretso ninyo sa court. Nag-hire pa sila ng spokesperson. Talagang para dumaldal. Alam mo kung bakit sila nag-hire ng spokesperson? Kasi nga, bawat isa sa kanila bida-bida. Siguro napagalitan din. Pwede ba, tumahimik na kayo dyan? Isa na lang ang magsasalita para sa ating lahat. Kasi lahat sila daldal ng daldal kanya-kanya sila Pag pinanood nyo yung kanilang press briefing, iba-iba sila na sinasabi. Yung isa, sinasabi nila na magsasubmit sila sa ginawa ng Senate. Meron naman tong isa sinasabi ang constitutional. Tangina pa, iba-iba ang sinasabi ng prosecution. Dapat iisa yun Kasi nga, korte ka na Dinidemanda ninyo, ipinoprosecute nyo ngayon itong si BP Sara Duterte. So, dapat iisa yung voice ng mga abogado na yun. Anong nangyayari? Kanya-kanyang bida-bida. Ayan, kaya sila siguro kumuha ng spokesperson. Baka tama na yung daldal natin, tama na yung bida-bida natin. Anyway, tapos na yung election Gago! So, isa na lang magsasalita. Ayan, kaya tuloy nag-hire sila. Wala pang natatanggap ang korte. Mula sa Kamara o mula man kay Vice President Sara. Sir, kailangan bang i-publish pa? May sinabi kasi si Spokes Tonggol kanina. Kailangan i-publish pa nila yung certification or pwedeng i-send lang nila sa inyo tas okay na yun? Nga pala, good mood ako ngayon. Hindi ko na sasabihin tulad ng sinabi ko. Lahat ng komunikasyon ngayon sa pagitan ng prosecution at ng nasasakdal ay sa pamamagitan na ng pleadings. So, kailangan isumite nila yan sa korte sa pamamagitan ng pleading. Yon ay dokumentong legal yon na naayon sa rules of court.
So kung resolution man yon ng Kamara, kailangan nilang i-attach yon sa isang pleading na ang tawag ay compliance kaugnay sa order ng impeachment court. Yes. Sino yung ina-expect yung compliance? So, kailan dapat yung compliance ng case rep? Kasi yung sa number 2 dun sa order, hindi pa nila po yung makakomply. Totoo naman yun at parang hindi naman namin alam yun. Kaya nga nakalagay doon, di ba? Compliance kaugnay sa pagsunod sa 1-year ban. Yan ay kailangan isumite ng 19th Congress. At compliance kaugnay sa desidido pa ba silang ituloy ito sa panibagong Kongreso dahil hindi nga pwedeng i-bind ng 19th Congress, 19th House, ang 20th House. So yun, dapat ibigay naman ng 20th Congress. Klaro at maliwanag yun. Pero dun sa order, sir, walang nakalagay na timeline. Nakalagay 20th Congress. No, I mean, sir, yung sa order number 1, so dapat may sagot, may compliance sila doon sa number 1 doon sa order. Pwede nilang paghiwalayan na isumite yun, pwede rin nilang sabay isumite yun sa kasabay na ng 20th Congress. SP yung attestation, yung attestation hanggang June 30 lang? Alin? Yung attestation hanggang June 30 kasi 19 Congress? Hindi. Ang sasagot ng compliance sa 1-year ban ay 19th Congress. Siyempre, sila gumawa niyan eh. Kaya nga sir, Hanggang June 30 lamang nila pwedeng i-file yon dahil wala silang authority na i-file na yon pagkatapos ng June 30. Pero wala naman deadline. So, kung hindi man nila i-file yon, pwedeng i-file yung attestation na yon sa 20th Congress. Wala naman deadline yun eh. Pero akala ko ba SP yung 19th ang dapat sumagot ng attestation? Sana. Pero, paano ko yung 20th Congress magbago ng isip at sabihin yung pinasang resolusyon ng 19th na compliance sa 1-year ban ay hindi pala compliant? So, may posibilidad na 20th Congress din ang sumagot doon kung ninanais nila. Ayokong pangunahan yung 20th House of Representatives. So walang problema SP kung hindi umabot hanggang June 30 yung attestation? Wala, dahil wala rin namang mangyayari dahil aantayin din nga natin yung masagot yung summons at pagdating ng panahong yon na makapagsumite ng reply ang prosecutors ay 2 araw na lamang naiiwan bago mag-lapse yung authority ng prosecutors sa June 30. Sabi ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, malabo daw yung order, kaya hihingi sila ng clarification. Okay lang, pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam kong political process ito, pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release, at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. O tama, kahit yung tono ko, parang nice, di ba? So they not comply. So kung hindi sila mag-comply dun sa order, that's defiance. So anong pwedeng gawin ng Nasa sa kanila yon, pero nakalagay sa isang verbal or oral order bago kami nag-adjourn ay magsischedule ang presiding officer, sino man yon, ng impeachment court sa 20th Congress kapag ka nakapag-comply na ang Kamara at sa panig naman nasakdal ang defendant or respondent dito sa kasong ito sa pamamagitan ng pagsumite ng answer doon sa summons. SP SP pag hindi sumagot, dahil korte kayo, Sino muna? ang Kamara po, or any of the parties, since court kayo, meron po bang option na ipakontempt nyo po? At kung ipapakontempt, paano po? Buong Kamara ba yun? Kasama yan sa poder, sa power ng impeachment court dahil nga suppletorily applicable ang rules of court. Subalit, magkaiba. Sa parte ng nasasakdal, meron siyang option na hindi sumagot. May procedure din kung sakasakaling gawin yon. Kung hindi siya sumagot, magpapatuloy ang pagdinig, mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya kung sakasakali dahil ang posisyon ng kanyang mga abogado, itong mga nagdaang buwan, ay aantayin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kasong final nila. Hindi ko alam kung kailan ilalabas yon ng Korte. What about yung House SP Sa ko? panig ng Kamara, desisyon niya ng impeachment court pagdating ng 20th Congress kung may ipapataw na parusa, pero definitely pagpapaliwanagin muna sila kung bakit hindi sila nagsumite ng kanilang compliance. At saka, Ang weird no? akala ko ba interesado silang gawin ito? So, Kaya nga ang weird niyan Pa-fourth bid pa sila. Hindi, yan ang diniin nila Lalo na yung mga pinklawan. Fourth bid, ganun sila ng ganun.
Ngayon, hinihingi sa kanila, itutuloy nyo pa ba? Kasi lilipat na tayo ng 28th Congress. Remember, may mga iba na yung mga congressman na iba dyan. No? Interesado pa ba kayo? Sumagot na kayo. Nasunod nyo ba yung complaint, yung nirereklamo na hindi kayo duman sa DUP? Bakit hindi nyo sagutin? Galit na galit kayo dahil ang bagal-bagal ni GC Escudero. Tapos ngayon, mag-iisang linggo na mahigit mula nung nangyari yun, hindi kayo sumasagot. Ano ba talaga? Bakit hindi sila mag-comply? Kumbaga, papasa sa kamay nila kung bakit hindi ito matutuloy kung hindi sila mag-comply. Okay. So, sir, clarification. Walang trial, hindi kayo mag-resume hanggang walang compliance dun sa order. Yon ang oral order na binigay sa impeachment court in open court bago kami nag-adjourn. Pero siyempre, ulitin ko desisyon yan ng 20th Congress, 20th Senate. Ang posibleng magbago yung desisyon, posibleng pareho pa rin yung desisyon. Again, hindi namin pwedeng i-bind yung 20th Congress Senate kaugnay sa mga pagpapasyang ito. Sir, so kailangan pa bang humarap ni VP Sara? Sang-ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap. Kung ayaw niya, magpapatuloy yung pagdinay kahit hindi siya humarap. SP, so hindi kayo magre-resume ng impeachment court if hindi ma-comply yung 1 and 2 sa pag-remand? Depende nga yun sa 20th Congress. Ulit-ulit paulit-ulit. Depende yan sa 20th Congress. Hindi niya pwedeng sagutin yan dahil presiding judge siya ngayon ng 19th Congress. Magpapalit na Senate President kung sakaling, alam mo yon. So dapat sila ang sumagot noon. Tapos na paulit-ulit. Ulit-ulit na lang Depende yan sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa aking pananaw, kung hindi magsumite ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang Kamara, at some point in time, kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng Kamara, pero pati na rin ang nasasakdal. Kung kailan gagawin yon, walang timetable o time period ang nakasaad sa rules namin. Sir, yung inhibition, sir, may mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Senator Amy, Sino Senator nananawagan? Robin, ACT Teachers Party List halimbawa, sir. Kasi Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mga babatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahon yon, masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita, hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats or based sa 24. So kung marami mag-inhibit kung sakali, maapektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador.
sa ilalim ng Ethics at Disciplinary Procedure ng Senado. Hindi Kasi ang issue dito yung pinapa-inhibit yung yung mga judges, halimbawa tulad ni Senator Robin at saka nila Bato, tsaka ni Amy, pinapa-inhibit sila dahil nga daw bias kay VP Sara Duterte, definitely anti-impeachment. That is so unfair kasi paano naman yung iba? 'Di ba? Ang sinasabi nila dahil nga in-endorse ni VP Sara Duterte, especially yung Duterte, yung may mga papasok pa, katulad ni Marcoleta, sandali. Paano naman yung in-endorse ni ngayon, putak ng putak si Soto, 'di ba? Na tipong mali ang ginagawa ng Senado. Would you consider that na dapat mag-inhibit din siya? Kaya nga, there is no specific rule o law na dapat mag-inhibit. Meron kasing isa ako narinig na comment. Ay, si pangalan nito. Laging sablay na ini-interview ng TV5. Yung abogado nila doon. Yung in-house abogado nila na sablay. Pangalan nun, nakalimutan ko na yung pangalan nung walang yun. Sinabi niya, kasi daw sa court, nag-i-inhibit ang judge. Kunwari, merong nakitang bias, which is mag-i-inhibit lang ang judge pag siya mismo nagdesisyon mag-inhibit. Nagigets nyo? You know why? Sabi ko nga sa inyo, dahil nga sa dami ng nadadanasan kong hearing patungkol sa mga ganyan, meron kami mga pina-inhibit na judge dahil nakitaan namin ng koneksyon doon sa nag-aakusa. Pero again, it is sa kanilang sa kanilang kagustuhan o kanilang will. Hindi mo pwedeng i-insist na mag-inhibit yung particular na judge na yon. Okay? Ngayon, paano mangyayari kung sakaling talaga makitaan ng bias? You can run sa CA or the Supreme Court. Di ba? Pwede yun. But still, on this particular case, this is not an ordinary court wherein walang above court dito sa Senate impeachment court. Kaya nga, the law says they are the sole authority. When you say sole authority, walang kasama. Ibig sabihin, exclusive authority ang nasa Senate. So walang pwedeng magsabi sa kanila, oy, ikaw mag-inhibit ka. Ibig sabihin, kung ano yung talagang kagustuhan lamang ng senador o Senate judge na yon, yun lang ang pwedeng mag-inhibit. Pwede niyang sabihin na, ako, ayoko na. Kasi talagang walang pwedeng magsabi. Okay? Pero hindi ko maintindihan. Pilit sila ng pilit. Tinan mo yung side ng media. Pilit sila ng pilit. Bakit hindi nila tinatanong yung mga katulad ni Ontiveros? Yan ba? Bakit nila idinidikdik lang yung quote-unquote pro-Duterte judge o Senate judge? Diba? Bakit hindi nila tinatanong yung kabila? Kasi nga po, ewan ko kung ba yan. Pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, Sir, good. yung bilang ng boto is based pa rin sa 24. Hindi ko alam mo itong impeachment na to, tulad nung dati, maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. Katulad ni Coco Pimentel. Kasi sabi ni Coco Pimentel, pabor pa nga daw yun pag nag-inhibit kasi nga mababawasan na. 'Di ba? Mababawasan na yung requirement kasi nga ang binibilang ay yung papabor sa impeachment. So definitely, halimbawa lang kasi inisip ko din yan Kunwari 24 sila, halimbawa lang. Tapos nag-inhib ang 1/3 ang 1/3 ng 24, I think it's correct me if I'm wrong I'm not sure about this sa math na to. Maybe 8. Okay? So, kung sakaling maging halimbawa lang nagpa-inhibit yung 9. So naging 15 na lang. So yung 2/3 daw noon
yung 1/3 pala, sorry. Yung 1/3 nun that would convict impeachment kay VP Sara Duterte o yung maghatol ng impeachment, mas mahihirapan daw. Kasi nga, bumaba na yung numero. So, alam mo yon, something like that. Ang akin kasi dito, ito lang. Tama yung sinabi ni Chis Escudero. Yung iba nagmamagaling lang. Wala nga sa rules niyan. So yan, pagdedebatihan na naman. Nagigets nyo? Kasi yung pagdating sa issue of rules sa impeachment, sa Article 11, limited, hindi dinitalye. So all authority would be decided by the senators. So, kung all authority madi-decide ng senators, every time magkakaroon ng utos ang Senate o motions ang mga judges, bobotohan na naman. Yan yung sinasabi ni Chis Escudero. Yung mga nagsasalita ngayon dyan, mga nagmamagaling lang. Kasi hindi pa pwede dahil wala naman po sa rules. Huwag niyong i-assume yung gusto ninyong opinion, dahil wala naman po yun sa rules. Hindi pa pwedeng magpatupad ka ng isang batas dahil lang opinion mo yan, batas na yan Dapat ganito. Hindi pa pwede. Wala nga sa rules So gagawa ka pa ngayon ng rules. Di ba? SP, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? Nagmamarunong nga. May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yon ang dapat nating lahat sundan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.